Ayan. So Amazing Morning Mentors. Pag-uusapan natin is all about mindset of a movers. Sorry ha, kasi hindi ko pala napalitan yung slides. Kasi itong slides na to, ginamit ko to nung nag-masterclass kami sa team ko, sa Hope Builders Empire. So, for tonight, I will be sharing with you yung isa sa naging topic namin during our Hope Builders Empire masterclass. So, pag sinabi nating mover, ano yung mover na pwede kayong mag-unmute ments and wag nyo nang i-type yung answer ninyo. Dito sa atin, sa I Am Worldwide, pag sinabing mover, ano yung ibig sabihin ng mover? Ano yung pagkakaintindi natin sa mover? Sige, sinong gustong mag-share ng kanilang idea? Ano ba yung mover? Sino ba yung tinatawag na mover? Any? Kailangan may left and right. Meron naman tayong left and right hands, mens. Ano yung left and right? Ano yung left and right natin na kailangan? Mover, 'di ba? Kailangan may dalawa ka na magiging member mo para tawagin ka mover, para mayroon kang kanan, mayroon din sa kaliwa, para mayroon kang matawag na mover, kailangan mayroon din silang tawag nito member para maging mover. Yes, correct po, no? Tama po. Thank you, Mentor Dailin. So, pag sa atin na IM members, tinatawag natin na mover, diba? Tinatawag natin na mover kapag ka meron na siyang napamember din. Meron na siyang na-refer, meron na siyang na-direct na meron siya sa left and meron siya sa right. Minsan, hindi naman kailangan dalawa lang. 'Di ba? Kasi 'di ba pag jade ka, minsan ang dami mo ng copper pero hindi ka pa rin mover. But ang importante dito, mens, no, pag sinabi nating mover, ibig sabihin, mentors, meron ka nang napa-join. Meron ka nang na na-sharean. Yun yung important ng pagiging mover. Meron ka nang na-sharean, meron kang napa-join dito sa I Am Worldwide. Now, madali bang maging mover? Sige nga, Mens. Madali bang maging mover? Type nyo nga dyan kung yes or no sa chat. Gusto kong malaman yung naging experience ninyo, naging challenge ba ninyo, naging madali ba sa inyo ang maging mover o nahirapan kayo? Mahirap. Mahirap. Bakit mahirap, mentors? Medyo Ayan, si Mentor nahirapan. Judy, sabi niya din, medyo nahirapan. Si Jessie Dokulan, sabi niya nahirapan. Bakit kayo nahirapan, mentors? Ano yung naging mahirap sa inyo para maging mover kayo? Medyo Process. nahirapan maghanap ng mag-join. Sige, Mens, Judith. Yung process, kasi for example, sa akin na baguhan dito sa field ng pagiging networker, Mm-mm. medyo mahirap po talaga yung process para maging mover ka. Ganun. Saan ka Mahirap nahirapan? mong makakuha ng mga prospect. So, ang dami-daming mga prospect, pero hindi mo alam kung paano sila pa-joinin or paano ba yun? Yes, pa-joinin sa business na meron ka ngayon. So, doon mo talaga nahirapan, mentor. So, tama po yun, no? Meron ba dito na nadalian? Sino dito yung parang naging madali lang sa kanya na maging mover? Especially those higher package, yung mga executive package na gold, platinum, and jade. 'Di ba? Meron ba ditong naging madali lang sa inyo yung experience ninyo sa pagpapamover? Can you type me? Meron ba? Oh, medyo hindi ko alam kung naglalag yung computer ko o wala talagang naging nadalian. 'Di ba, mentors? Hindi siya ganun kadali. Especially nga sa mga baguhan, sa mga new breed sa ganung industry. Challenge talaga ang maging isang mover. And
minsan dito, kapag nahihirapan, karamihan, pag nahihirapan na maging mover, nahihirapang mag-share, nagba-back out na. 'Di ba? Tumitigil na kasi hindi nila ma-overcome yung takot nilang mag-share, hindi nila ma-overcome yung takot nila na mag-invite, 'di ba? Pero it's all start with the mindset, 'di ba? Kasi dapat pala mahirap naman talagang maging isang mover. Or sa madaling salita, mahirap naman talagang mag-share ng network marketing business. Pero kapag pala tama yung mindset natin, tama yung pagtingin natin kung bakit natin ginagawa yung business na to and bakit tayo nag-share, yung mahirap nagiging mas magaan, nagiging mas madali. So ano ba yung mga mindset ng isang mover? Paano ba nila, ano ba yung mindset ng mga taong nag-share nung business na atin kung bakit kahit na 100 times rejection yung nai-encounter nila? Pagpasensyahan niyo yung internet commenters kasi medyo naglalag. Yung kahit na nahihirapan sila, kahit na nahihiya sila, kahit na nare-reject sila, kahit na busy sila, bakit ginagawa pa din nila yung business? Bakit nag-share pa din sila? Bakit mover? Bakit sila naging mover? Kasi ganito pala sila mag-isip. 'Di ba? Mindset number 1. Oops. Mindset number 1, I am a problem solver. So, pag pala mga movements, hindi nila iniisip na kailangan nila ng pay-in para kumita. Kapag mover pala, hindi niya hinahabol na magkaroon ng commission. Hindi lang after the commission, hindi lang after sa sales match, 'di ba? Malinaw sa atin na lahat tayo, problem solver tayo. Katulad ninyo, 'di ba, mentors? Bakit kayo napunta sa IM? Bakit kayo bumili ng barley? Kasi 'di ba, dumating sa time na may problema ka sa health mo. Ikaw yung balikan mo yung time, yung posisyon na ikaw yung may problema. Ang problema mo, may sakit ka. Katulad ni Mentor Dailin, 'di ba? Noon, meron siyang health problem. Ngayon, naghanap siya ng solution doon sa health problem niya. And doon niya ako nakita. So during that time, si Mentor Rama naging problem solver doon sa problema ni Mentor Dailin na meron siyang karamdaman, meron siyang sakit. So, balikan ninyo mentors, when was the last time na naging problem solver ka sa ibang tao? Diba? So, kaya pala natin ginagawa, dapat pala ang mindset natin, kaya pala natin ginagawa ang IM Worldwide, kaya pala tayo nag-share ng barley, kasi meron tayong solusyon sa mga problema nila sa health. Yun pala yung reason nun. Kaya kahit na hindi ka makabenta, kahit na na-reject ka, kahit na sinasabi nila na walang mangyayari sa dyan, wala kang mararating dyan, hindi ka tumitigil. Bakit? Kasi malinaw sa'yo na yung product na meron ka ay solusyon sa problema ng mga taong may cancer, ng mga taong may cholesterol, ng mga taong may diabetes. So, mas importante sa'yo na matulungan yung mga taong may problema na to. That's why wala ka ng, kumbaga, manhid ka na. Deadma ka, manhid ka doon sa mga rejections. Deadma ka, manhid ka doon sa mga nagne-negative sa'yo. Kasi malinaw sa'yo na kaya ka nag-IM Worldwide, kaya ka naging distributor ng barley, kasi gusto mo lang din na makatulong sa mga taong meron ding sakit. Katulad kung paano ka natulungan ng barley sa health problem. So sabi nga dito, everything God created is a solution to a problem. So naniniwala ka ba na ikaw, kaya ka
create ni God because you have something na makakatulong sa ibang tao. 'Di ba? Pwedeng ikaw yung solution sa problema ng kapitbahay mo na financially nag-i-struggle pala siya, 'di ba? And your opportunity ang makakatulong sa kanya para makaahon. Pwedeng ikaw pala, yung product mo pala, yung solution sa sakit ng nanay mo na mayroong high blood, sa sakit ng tatay mo na may prostate cancer, sa sakit ng mga kaklase mo na mayroong high cholesterol, mayroong diabetes. So there may reason kung bakit ka dinala ni Lord sa I Am Worldwide. Kasi you are a solution to a problem. So yun yung purpose natin why we are in I Am Worldwide. Bakit tayo naging distributor ng Amazing Barley? Kasi solution tayo sa problema ng ibang tao. Ngayon, kung ikaw, alam mo na solusyon ka sa problema ng ibang tao, hindi ka mahihiya na i-share yung product. Kasi hindi mo naman iisipin, hindi mo titingnan ang sarili mo as a networker. 'Di ba? Hindi ka lang networker na naghahabol ng komisyon. Hindi ka lang networker na naghahabol ng income. You are a distributor of barley kasi marami kang taong pwedeng matulungan sa kanilang mga health problem. You are a solution to a problem. So your assignment will always solve a problem. Yun yung pinapagawa sa atin ni Lord. Yun yung purpose na binigay niya sa'yo. Ang assignment mo ay maging solusyon sa problema ng ibang tao. And your life is a solution to someone in trouble. 'Di ba? Kaya mo pala natagpuan yung barley kasi meron kang taong matutulungan na ma-extend yung life niya. Imaginein mo mentor ako for example, meron akong kaklase na ang ate niya nagka-cancer. Nagka-cancer yung ate niya. Nung una, inaano ko din siya, inaalok-alok ko din siya ng barley. Pero hindi niya ako pinapansin. Hindi niya pinapansin, hindi siya bumibili, na sinisin niya lang yung message ko sa kanya. Until dumating yung time na siya na yung nag-message sa akin, nagtanong about barley. Kasi yung ate niya may cancer. So, pinag-take niya, pinainom niya ng barley yung ate niya. And guess what, mentors? Cancer-free na yung ate niya. Imagine, yung life na tulungan mong ma-extend, yung life na natulungan mong ma-save, and yung family na natulungan mong, na na-save mo dun sa pain ng pagkawala or pagkamatay ng mahal nila sa buhay. That is something na rewarding, mentors. That's why we are here. So always, kung iniisip mo na hindi ka kumikita dito, kung iniisip mo na ang hirap namang maging successful dito, ang tagal, ganun, 'di ba? Okay lang 'yon. Kasi darating at darating yung time, mentors, na merong taong mangangailangan sa'yo. Yun yung importante. Yung tao, may isang buhay ka na pwede mong ma-extend, may isang buhay ka na pwede mong ma-save. So always remember that your assignment and your purpose is to solve a problem. Your life is a solution to someone's trouble. Number 2, mindset number 2. I am a raving fan of I Am Worldwide. Ano ba yung raving fan? Sino dito yung may mga idol? 'Di ba pagka meron tayong mga ina-idolize, yung talagang fanatic tayo. 'Di ba parang as in, kahit magkano yan, pupuntahan mo yung concert. Kahit magkano yan, bibilin mo yung ano nila, yung merchandise nila. Kasi ganun kakabaliw, 'di ba? Ganun kakabaliw dun sa mga ina-idolize mo. So dapat pala sa I Am Worldwide, raving fans din tayo. Ano ba ang ibig sabihin ng raving fans? Raving fans aren't just customers. They are obsessed with your brand or business. They share your products on social media,
recommend you to their coworkers, and always stick with your brand when it's time for a replacement or additional service. Raving fans can't help but tell others about your product or service with genuine enthusiasms and excitement. Ganun pala yung raving fan mentors. Yung sobrang excited ka, sobrang happy ka. 'Di ba kapag ka, kunyari, mga idol mo, 'di ba? Pagka napanood mo yung movie nila, napanood mo yung concert nila, 'di ba kwento mo, sinishare mo, sobrang excited ka pa, tuwa ka na sinishare. Minsan sinishare mo pa sa Facebook mo, sa TikTok mo, 'di ba? Same thing dito. Pag fan ka at sobrang naniniwala ka sa Barley, you are excited to share. 'Di ba? Pag meron kang nakitang testimony ng taong natulungan gumaling sa diabetes niya, 'di ba? Excited ka na i-share 'yon. Hindi mo palalampasin na hindi 'yon i-share sa reels mo, hindi 'yon i-share sa Facebook mo. Ganun yung raving fan. And hindi ka basta-basta magpapalit ng brand. Nag-Amazing Barley ka na, tapos may nakita kang mas mura na barley. 'Di ba, lilipat ka ngayon, magpapalit ka ngayon. Hindi ganun ang raving fan. Ang raving fan mentors, they stick with your brand. Hindi yan nagpapalit-palit. Hindi yan madaling masway. Na, may mas mura to, ito na lang. Ang raving fan, you love the product, you trust the product, and you share the product. So, always remember, doubt is deadly. Pagka meron kang kahit konting hindi paniniwala or pagdududa dun sa product na sinishare mo. Kunyari, mentors, distributor kayo ng IM Worldwide. Pero deep inside, di ba, sa isip nyo, sa puso ninyo, meron kang pag-aalinlangan na, tama ba tong pinasok ko? Parang 1 year na ako dito, 2 years na ako dito, wala namang nangyayari, wala naman akong napapa-join, wala namang sumasali dito. Because you have doubt. Kasi nag-aalinlangan ka, meron kang pag-aalangan na matutupad talaga yung vision na pinakita sa'yo. Kaya hindi ka masyadong nag-share. 'Di ba kapag ka may doubt ka, parang ikaw mismo nagdududa ka na, 'di ba marami dito na sinasabi nila na, susubukan ko muna yung product bago ako mag-share. Para ako mismo meron akong personal testimony. Ngayon, 'di ba, pag napatunayan mo sa sarili mo na ikaw mismo gumaling, nawawala 'di ba yung doubt? Nawawala yung pag-alinlangan mo. So ngayon, mas proud ka, mas malakas yung loob mo na i-share yung product kasi subok mo, proven mo na ikaw mismo napagaling at natulungan ng Barley. 'Di ba? So, dapat, mentors, mawala yung pagdududa na yon, mawala yung pag-aalinlangan na yon, kasi kapag meron kang kahit katiting na hindi ka paniniwala sa product mo, hindi mo talaga yan i-share, mentors, kasi mananaig sa'yo na, ay baka hindi naman siya mapagaling ng Barley, baka mapahiya ako. Hindi mo talaga yan i-share. 'Di ba? So, you will never succeed in any business unless you really believe in that business. Kasi it all starts with your belief. Ngayon, mentors, kapag hindi ka kasi naniniwala dun sa produkto mo, mentors, hindi mo yan i-share. Mahihiya ka na ikwento yan, mahihiya ka na i-share yan. Kasi meron kang pag-aalinlangan na, ay, baka hindi ko na lang sasabihin sa kanya yung Barley kasi baka hindi naman siya gumaling dun sa sakit niya. So, anong nangyari ngayon? Dahil hindi ka nag-share, wala ka talagang benta. Dahil hindi ka nag-share, wala ka talagang mapapapayin. So, wala talagang mangyayari sa'yo sa business na to. Pero kung may mataas kang paniniwala dun sa product mo, wala kang pakialam kung bumili siya o hindi. Kasi ikaw, alam mo na yung sinishare mo sa kanya, binibigyan mo lang naman siya ng awareness, pinapaalam mo lang naman sa kanya na pwedeng makatulong sa kanya yung Barley. Kung hindi siya bibili ng product na yon, okay lang sa'yo. Kasi ikaw, naniniwala ka, alam mo, at solid sa'yo na makakatulong yung product sa mga taong merong sakit. So kung meron ka pa rin diyang pagdududa, mentors, hindi mo talaga to gagawin. Hindi mo talaga to i-share. And you will never be successful if marami kang doubt and hindi ka naniniwala sa product at sa compensation plan ng IM. So whatever you have been given is what someone needs. So always remember, mentors, na meron kang something
na makakatulong sa ibang tao. So for example, o di ba, bago ka pa lang dito, wala kang skills sa presentation. Yung mentor mo na kayang mag-present, yung skills ng mentor mo or yung skills ng crossline mo na marunong nang mag-present, kailangan mo yun. So, yung mga marunong mag-present, 'di ba? Yung mga marunong nang mag-IBP, marunong nang mag-training, 'di ba? Nakakatulong ka ngayon dun sa mga ka-team mo, sa mga ka-members mo na hindi pa kayang mag-present. Same thing with you, for example, si Dailen. Si Dailen ay nagsiserve sa church. Tayo, hindi naman tayo lahat na may malalim na pagkaintindi sa Bible, 'di ba? So during our Sunday grace, we need Dailen. Kailangan natin yung faith, kailangan natin yung malalim na kaalaman ni Dailen pagdating sa pagtuturo ng Bible sa team natin. 'Di ba? So binigyan si Dailen ng knowledge sa Bible. And tayo na hindi masyadong maalam sa Bible, tayo yung may pangangailangan dun sa knowledge na yun. That's why si Dailen, yun yung naging role niya sa Sunday Grace natin every Sunday. 'Di ba? So, ganun lang yun. Maybe you have something na kailangan ng team natin. Or you have the product na kailangan ng kapitbahay mo. Baka you have the opportunity, nasa iyo yung business na kailangan ng kaklase mo na baon sa utang. 'Di ba? There's always something in you na binigay ni Lord na magiging solution or makakatulong sa ibang taong nangangailangan din. You just need to discover and acknowledge saan ka ba magaling. Saan ka ba magaling? And ano yung galing mo na pwede mong maitulong sa ibang tao? And ano ba yung product na meron ka? And yung product ba na yun, sino yung mga taong naghahanap nun at nangangailangan nun? Sila yung kailangan nating lapitan at hanapin. Okay, next. What makes you believe in your product and business? So, paano ba tataas yung paniniwala mo? Paano tataas yung belief mo dun sa produkto mo? Of course, product knowledge. 'Di ba? Para mas lumalim yung paniniwala mo dun sa produkto natin, para mas maging madali. Bakit hindi kayo nag-share? 'Di ba? Kasi mentors, pag tinanong kayo how much, 'di ba? Hindi niyo pag sinabing mahal, hindi niyo na alam paano niyo ide-defend yung product. Bakit? Kasi hindi ka uma-attend ng product knowledge. Hindi ka uma-attend ng training. So, ikaw mismo, hindi mo ma-defend, mahal ba talaga yung produkto ko? Ano-ano ba yung benefits ng product ko? 'Di ba? O pag tinanong ka, ano bang lasa niya? Paano ba yan inumin? Hindi mo kayang i-defend kasi hindi mo ginagamit yung produkto. Pag tinanong ka, nakakagaling ba talaga yan? Hindi mo masagot kasi ikaw mismo, 'di ba? Hindi mo pa nakikita yung resulta sa'yo kasi hindi ka consistent na umiinom. Pag may pera, bibili. Pag walang pera, hindi bibili. Hindi dapat ganun. Kasi pag hindi ka umattend ng product knowledge training, hindi mo inaaral at minamaster yung produkto, hindi ka nanonood ng mga testimony every Thursday, diba? May testimonial Thursday. Hindi mo pinapanood yung mga testimony nila at hindi mo talaga ginagamit yung product. Mentors, hindi talaga tataas yung belief mo sa produkto. And hanggat hindi tumataas yung belief mo sa produkto, hanggat hindi ka sold out sa product natin, mentors, hindi mo talaga yan isi-share. Kasi palagi kang matatakot na baka matanong ka, hindi mo masagot. Mens baka pag may nag-inquire, hindi ko masagot. Tapos tatanungin mo pa si mentor mo, mens anong isasagot ko dito? Magme-message ka sa GC, mens anong isasagot ko dito? So ngayon, ang mangyayari sa'yo, hindi ka na lang mag-share. Hindi mo na lang isi-share. Kasi natatakot ka na hindi mo masagot yung mga inquiries nila. So, para ma-overcome mo yung takot na yun, para ma-master mo yun, dapat attend ka ng product knowledge training. And dapat, ang dami naman sa YouTube, sa Facebook, di ba? Dami mong pwedeng mapanood. And dapat consistent ka sa paggamit. And dapat palagi kang naghahanap, nanonood ng mga testimonial ng mga gumaling na sa Bali para palagi kang merong masishare. Kung may nag-inquire sa'yo about diabetes, meron kang nakasave sa phone mo ng testimony ng about sa taong gumaling sa diabetes. 'Di ba? Mas mataas yung ano mo, yung confident mo na
na may natulungan ng barley kasi ikaw mismo, marami kang napanood na gumaling sa product natin na may sakit na ganun. And study and master the business. Always mentors, training talaga. Laanan nyo ng oras na mag-training. Kasi dun ka gumagaling. And kapag gumagaling ka, pag marami kang natututunan, marami kang nagiging na knowledge, mas nagkakaroon ka ng confident na i-share yung business, mas nagiging confident ka na i-share yung product. And mas nagiging magaling ka din na leader. Anong isi-share mo sa downline mo kung ikaw mismo mentors, hindi mo pa na ma-master yung product and hindi mo na ma-master yung business? 'Di ba? So, dapat i-start mo sa sarili mo. Kahit 1 hours a day, 1 hour a day lang, 2 hours a day lang habang may ginagawa ka, start playing yung mga product knowledge, start listening yung mga testimony para tumaas ng tumaas yung confidence mo dun sa product and sa business natin. O next, number 3, mindset number 3, I am accessible. Ano yung ibig sabihin ng I am accessible? So, di ba, best example ng isang network builder ay si Jesus. Anong ginawa ni Jesus and ng mga disciple niya? They went where the people were. Diba? Si Jesus ba nagstay lang dun sa lugar niya? Tapos nag-intay na lang ng mga taong lalapit sa kanya? Nag-intay na lang ng mga taong mag-i-inquire sa kanya? Hindi. 'Di ba? Sila yung nagbayan-bayan. Sila yung nagpunta sa kung saang-saang lugar, doon nag-share ng miracle, doon nag-conduct ng miracle, nag-share ng word of God, 'di ba? Ganun din dapat pala tayo, mentors. Dapat hindi lang tayo yung mag-aantay na lang na mag-i-inquire sa ads natin. Hindi tayo yung mag-aantay na lang ng magme-message, mag-i-inquire doon sa reels natin, mag-i-inquire sa atin na paano ba yung barley, magkano ba yung barley. Kasi dapat tayo accessible. Dapat tayo mismo mentors. Tayo yung lumalapit sa mga tao. Tayo yung nag-a-approach sa kanila. Kasi paano nila malalaman na nasa atin yung kailangan nila kung hindi natin i-approach yung mga tao na to? Kung hindi natin i-share. So sabi nga sa Luke chapter 9 verse 6, so they set out and went from village to village, proclaiming the good news and healing people everywhere. 'Di ba sila Jesus nga and yung disciple niya nga na hindi sila nahiya. Wala silang excuse na busy sila, hindi sila nag-excuse na wala silang sasakyan. 'Di ba? Kahit lakarin nila yan, mentors, nagpunta sila from village to village to proclaim the good news. Tayo, mentors, yung barley ba natin, makakatulong ba sa mga taong may sakit? Kung naniniwala tayo na yes, 'di ba? Naniniwala tayo na yes, dapat pala mentors tayo yung naghahanap ng mga taong may sakit. And tayo ang lalapit sa kanila para magkaroon sila ng awareness na yung barley pala makakatulong sa kanila. So, paano natin gagawin yon, mentors? Yung simpleng pag-join sa mga Facebook group ng mga may cancer, pag-join sa Facebook group na may mga diabetes, pag-join sa Facebook group ng mga OFW, those are the people that needs our product. And sila yung mga tao na kailangan yung opportunity natin para makapag-for good na sa Pilipinas. 'Di ba? Yung simpleng ganun, mentors, 'di ba? Alam mo na makakatulong sa kanila yung product mo. Dapat pala, mentors, tayo yung nagre-reach out sa kanila. So, yung simpleng pag-join sa mga ganung group, mentors, and then make friends with them, it's reaching out na. Nagre-reach out na tayo sa kanila. So, dapat pala ganun, mentors. Tayo yung nagre-reach out. Tayo yung nag-a-approach. Hindi tayo nag-aantay lang ng taong lalapit sa atin. So, you will never possess what you are not willing to pursue. Gusto mong maging mover. Gustong-gusto mong maging mover. Pero, mentors, hindi ka magiging mover kung hindi mo yan ipupursue. Anong ibig sabihin ng pursue, mentors? Ibig sabihin, no matter what, whatever it takes, mentors, gagawin mo yung pag-share. Mag-prospecting ka, mag-i-inviting ka. You pursue what you want. Paano ka ba magiging mover, di ba? Pagka may napajoin ka. Paano ka may mapapajoin kung wala kang pinoprospect, wala kang ini-invite?
So kung gusto mong maging mover, kung gusto mong maging sapphire, kung gusto mong maging emerald, dapat pala mentors, i-pursue mo yan. Naalala nyo yung reels ni Mentor Pitch, yung bagong reels ni Mentor Pitch? Di ba sabi niya, kung gusto mo, kunin mo. Huwag mong intahin may magbigay sa'yo. Gusto mong maging sapphire, sinong magbibigay sa'yo na maging sapphire ka, mentors? Gusto mong maging mover, sinong magbibigay sa'yo na maging mover ka? Kung gusto mo, kunin mo. So, paano mo makukuha ang pagiging mover? Mag-prospect ka, mag-invite ka, mag-present ka. Hindi ako magaling mentors, hindi po ako marunong. Sa tuwing gagawin mo yan, everyday, nag-i-invite ka, everyday nagpo-prospect ka, hindi mo namamalayan, mentors, after 1 month, after 3 months, meds, ang galing mo na pala. Bakit? Everyday mong pre-practice. Everyday mong sinanay yung sarili mo. So, mentors, kung gusto nyo, kunin nyo. Huwag niyong intayin na ibigay ni mentor sa inyo. Huwag niyong antayin na trabahuhin ni mentor para sa inyo. Kung gusto mo, kunin mo. Sabi nga ni Mentor Fish, bakit hindi natin kinukuha? Kasi nahihiya tayo. Bakit hindi natin kinukuha? Kasi nag-aalangan tayong baka hindi para sa atin. Bakit natin hindi kinukuha? Kasi feeling natin hindi natin kaya. Again, kung gusto mo, kunin mo. I-pursue mo. Simple lang naman yung gagawin eh. Anong gagawin? Gusto mo maging mover? Gusto mo ng pay-in? Anong kailangan mong gawin? Prospecting, inviting. Mayroon namang magpe-present eh. May MVP every 8 a.m. Business presentation. Yung mentor mo, pwede mong itap. Means, pasuma ko, mayroon akong pipresentan. I am worldwide page. Every Monday, Wednesday, Friday, every 5 p.m. may business presentation. Papapasukin mo na lang doon. And ikaw, mentors, kung paulit-ulit mong ginagawa yan, nasasanay ka, gagaling at gagaling ka na din sa presentation. Pag araw-araw mong ginagawa, mentors, yung sabi nga ni Mentor TJ, di ba? Kung everyday nagiging successful ka, someday you will be successful. Again, if everyday nagiging successful ka, someday you will be successful. Di ba yung simpleng meron kang na-connect, may nakumusta kang 5 tao, success ka doon, means. Bakit na-overcome mo yung takot mo, yung hiya mo na mag-approach? Merong isa na umattend sa IBP presentation, means successful ka doon kasi may napa-attend ka. Hanggang yung isa mo maging 5, maging 10, maging 20. Then, dahil kayang-kaya mo na siyang gawin, maituturo mo na din sa downline mo paano nila gagawin. Small wins. Balang araw magiging big wins. So, somebody needs you. O, marami sa atin, mentors, na may na-invite na 2, hindi pinansin. Feeling na niya, means wala siyang mai-invite. Bakit ramdam na ramdam mo na wala kang na-invite? Means kasi 2 lang yung in-invite mo. Diba? Pero kung nag-invite ka ng 20, nag-invite ka ng 100, o kunyari, nag-connect ka sa 10, sinin ka ng 5, okay lang. Bakit may 5 ka pang kakausapin eh? Busy ka, may kakausapin ka. Sabi nga, di ba ni Mentor Pitch, kapag may time ka pang mag-emote, may time ka pang magreklamo sa mentor mo, may time ka pang magdrama sa mentor mo, ibig sabihin, mentors, kulang ka pa sa hataw, hindi ka pa busy. Kasi kapag busy ka, kunyari, ang dami mong kukumustahin sa Facebook, ang dami mong ipoprospect, magpa-follow up ka pa, means, ilan ang ipa-follow up mo everyday, ilan ang i-add friends mo everyday, ilan ang ipopost mong content everyday, means, dapat busy ka. So, pag busy ka, wala kang time talaga na magdrama. Hindi mo na maiisip na, ay, sinin ako ng best friend ko. Miss, kung wala ka ng next na gagawin at wala ka ng next na kakausapin, feel na feel mo talaga yung sakit. Pero miss, pero kapag busy ka, kunyari, ang nakasayo, ay, magpa-follow up ako sa 5. Miss, di mo na napansin na nisin ka ng 5. Kasi may pina-follow up ka pang 5. Nagigets nyo, mentors? Keep yourself busy. So, ang dami natin gagawin. Ano ang daily method ng isang network marketer? Una,
Connect, 'di ba? Prospecting. Anong ginagawa sa prospecting? Add friends, attraction marketing, magko-content ka about product, magko-content ka about sa sarili mo, magko-content ka about sa business. Prospecting pa lang yan ha. O, magko-connect ka, mangungumusta ka, magme-message ka sa 5 kaibigan mo. Prospecting pa lang yan, means magkwekwentuhan pa kayo niyan. 'Di ba? Pagkatapos mong mag-prospecting, mag-a-add ka pa ng 5 new friends. Saan mo kukunin tong 5 new friends mo? Pwedeng kunin mo yan sa mutual friends mo sa Facebook. Pwedeng kunin mo yan sa mga Facebook group na sinalihan mo. 'Di ba? O ano pa? Ah, follow up. Yung mga na-message mo 1 week ago, ipa-follow up mo pa. Magsisend ka sa kanila ng product testimony. Magsisend ka sa kanila ng live video link mo. Magsisend ka sa kanila ng um, about your success, mga ganyan, di ba? Magpa-follow up ka pa sa 5 tao. Pagkatapos mo mag-follow up means, kung mag-i-invite ka pa ng pwedeng pumasok sa presentation, pag may napa-oo ka dyan means, magpe-present ka pa, magpo-closing ka pa, magpapak ka pa ng orders, magpapaship ka pa. Imagine, mentors, yung dami na ginagawa natin. Pagdating ng gabi, 7 p.m. habit, magte-training ka pa. Pagkatapos ng training, magmamampa kayo sa grupo. Ganun, means ang daily activities natin. Ganun tayo ka-busy, mentors. Ngayon, yung small rejection, yung may hindi bumili sa'yo, may nag-reject sa'yo, may nag-seen sa'yo, means di mo na talaga mapapansin yan. And tuloy-tuloy ka lang. Kung tuloy-tuloy ka lang, mentors, balang araw makikita mo to, somebody needs you. Meron at merong taong kailangan ka. Meron at merong taong magtitiwala sa'yo. Kasi ikaw yung kailangan niya. O, so paano ka mag-uumpisa? So una diyan, syempre 'di ba? Paano ka mag-a-approach kung hindi mo gagawin tong mga to? Step number 1, start your people list today. May prospect list ka na ba? Ako, mentors, meron akong, ang prospect list ko nasa Google Sheet. Nasa Google Sheet yon, para anytime, kahit nasaan ako, mentors, mabubuksan ko siya sa Google Drive. Mabubuksan ko siya, tapos tinitingnan ko doon, sino yung mga tao na pwede kong kausapin today. For example, nagpapantay ako doon sa store, babantay ako sa shop, bubuksan ko lang yung prospect list ko, tapos titingnan ko doon, sino yung mga hindi ko pa na-approach. Tapos yun, i-message ko lang ng amazing morning, kumusta? 'Di ba? Simpleng kumusta, busy ka ba, nasa work ka ba ngayon, ganon. So pag sinabi niyang okay naman, ikaw kumusta, ganon, 'di ba? So syempre sabihin ko, okay din, barley distributor na nga pala ako. Familiar ka ba sa barley? O, 'di ba? Yung mga simpleng ganun lang. O pag tinanong niya, ano yung barley? Tapos, pag hindi niya pa alam, sabi, yun yung supplement na nakakatulong sa mga taong mayroong sakit. Yun yung barley ni Maritoni Fernandez nung nagkaroon siya ng cancer. O baka meron kang kakilala na mayroong sakit na cancer, may diabetes, o kaya sa family mo, kumusta ba sila? Baka merong may health problem. So, mapag-uusap, syempre mag-share na yan about dun sa health concern nila. Ngayon, pag sinabi niya, oo nga, yung mama ko nga, meron nga siyang diabetes. Ngayon, nag-take siya ng ganito, ganito. O di ikaw naman, sasagot ka, uy, sakto, eto, may send ako sa'yo na video testimony ng taong gumaling sa diabetes na tulungan ng barley. Kasi baka makatulong sa nanay mo, pwede mong i-share sa kanya. Diba? Saan nag-umpisa yun? Sa simpleng, kumusta ka? Amazing morning, diba? Yung mga ganun. O kung kunyari, nag-amazing morning ka, hindi ka pinansin, okay lang yun. Okay lang yun. Bakit? Kasi mentor, sa Facebook algorithm, kung sino yung nakakausap mo, kung sino yung na-engage mo, nagko-comment, like, sino yung nakakausap mo, mentors, lalabas sa feed nila yung mga pinopost mo. So, yung tao, kunyari ako, minessage ko si Judith, sinin lang ako ni Judith. Pero dahil nag-message ako kay Judith, lalabas na ngayon sa Facebook newsfeed ni Judith lahat ng mga pinupost ko. So pag nag-post ako ng about barley, makikita niya na yon. Awareness na din yon, mentors. Kaya huwag kayong masaktan sa scene. Kasi ang maganda doon, nabubuhay yung algorithm ng Facebook. Makikita na niya yung mga post mo about your
business, about your product. Kaya okay lang yang scene, huwag kayong masaktan doon. Ngayon, pag dumating yung time mentors na merong nagkasakit sa kanila, example, meron akong churchmate ko siya before. Tapos, anong tag doon? Yun, ganun din, nag-amazing morning ako sa kanya. Tapos, sabi ko, baka may kilala kang merong sakit, pa-share naman nung page ko. Sinend ko lang sa kanya yung Facebook page ko. Nilike niya lang yun, hindi siya nag-reply. Tapos, after a month, after ng ilang nag-message siya sa akin. Sabi niya, yung tita daw niya, naghahanap ng barley. Ni-refer niya sa akin yung tita niya na nasa ibang bansa. Ngayon, bakit ako naisip niya na i-refer? Kasi nag-approach ako sa kanya. Pinaalam ko sa kanya na distributor ako ng barley. Kaya natandaan niya na si Rama distributor ng barley. Nung may tita siya na nagkasakit at naghanap ng barley, alam niya na ako yung i-refer niya. 'Di ba? So hindi kayo dapat masaktan sa sin, hindi kayo dapat masaktan sa dedma kasi mentors tanim 'yan and soon magbubunga 'yan. Tama? Oh, ganun, 'di ba? Ganun lang siya mentors. Oh, next. So start with your people list today. Sipin na ninyo sino yung mga mag-umpisa kayo sa mga taong ka-close nyo, mens. Mag-umpisa kayo sa taong close ninyo, yung kayang-kaya ninyong kwentuhan about your product, about your business, 'di ba? Kasi mentors, mas madaling mag-build ng business relationship, mas madaling magkatulungan kayo. Pag kunyari, ang napa-join ninyo dito, kapatid nyo, napa-join nyo dito, kamag-anak nyo, or best friend nyo, ka-close ninyo, katrabaho nyo, yung mayroon na kayong relationship. Mentors, mas madali ang mentoring, mas madali kayong makakapagtulungan, mas magkakaroon ng teamwork. Kaysa mentors, yung cold market. Yung nakilala mo lang sa Facebook, wala naman kayo talagang relationship. Medyo mahirap yun, mens. Kasi like for example, may karoon kang kailangang ipatok, yung napa-join mo malayo, paano mo siya pupuntahan at tutulungan? May pa-event ka, yung team mo malayo, paano sila pupunta sa'yo? Minsan, struggle yon. Kaya mentors, you start with your close friends. You start with those person na meron ka ng relationship sa kanila. Kasi ang maganda dun, mentors, pag sila yung sumali sa'yo, mas mabilis mo siyang mapapa-activate. Mas mabilis mo siyang mapapa-activate, yung mas madali mo siyang mame-mentor, mas madali mo siyang mayayaya na umattend ng mga event, mas madali mo siyang masasama. Kaysa yung malayo. Ang hirap mag-build, ang hirap magpa-activate mentors pagka malayo, tas wala kayong relationship. Sa Facebook lang kayo nagkakilala, nag-order lang sa'yo ng barley. Minsan, ang hirap i-activate ng mentors. So, you start with those person na malapit na sa'yo. Kumari mo, co-parents mo, dati mong kaklase, relative mo. Di ka man nila agad-agad isusupport. Okay lang yun, mentors. You start with them. Ang importante lang naman, mentors, may isa o may dalawa na makakasama mo. Kasi kung isa at dalawa na kayo, mens, pagtulungan na ninyo na may mangyari sa inyo sa negosyo. Para yung mga ibang ninyong na-invite noon, mga kakilala ninyo, makita nila na, ay, kumikita na tong dalawang to ah. Ay, gumaling na sila dun sa sakit nila. So, meron ka nang yung dalawa na kayo ngayon na nag-a-approach dun sa mga kakilala ninyo. So, may dalawa ulit kayong mahuhugot. So, kayong dalawa, may dalawa ulit ng dalawa ng dalawa. So, kung meron kang 20 kamag-anak na inalok at may isa lang doon na mag-join sa'yo, okay lang yun, mentors. Mag-focus ka sa isa na yun. Advantage nga yun kasi mas madali mo siyang matutulungan. O, every weekend, saan tayo pupunta? Sinong pepresentan natin? Punta tayong IM, attend tayong MVP. Hanggang sa magkaroon na rin kayo ng resulta. And kayong dalawa, may makasama pang isa. Kayong tatlo, may makasama pang isa. Kayong apat, may makasama pang 5. Hindi importante dito, mentors, ilan ang napasali mo. Ang importante dito, mentors, ilan ang active na makakasama mo sa negosyo. Yun ang importante. So, dun ka mag-focus. So, sino tong mga i-approach mo? Those who already know that you have something they need. Mentors, tingnan nyo yung mga, pag nagpo-post kayo ng about barley, sino yung mga nagla-like?
sino yung mga nagko-comment. Sila yung una nyong i-approach. Sila yung una nyong pumastahin. Yung mga nagbo-view, nagbo-view ng mga stories ninyo about barley, nagbo-view ng reels niyo, nagla-like ng reels niyo about barley, sila yung una nyong kumustahin kasi alam na nila mentors na barley distributor ka. And those who do not yet know you have something they need. So ito naman yung mga taong nakita mo sa Facebook na o kunyari, yung napakinggan mo na, ay, meron pala siyang, meron pala siyang cholesterol. Minsan, tumambay kayo sa mga, barangay health center. Tumambay kayo sa mga barangay health center. Ang daming mga merong may sakit doon, mates. Tapos, doon kayo mamigay ng flyers. Approach nyo yung mga yun. Diba? Tapos, sila malalaman nila na, ay, pwede pa, may barley distributor pala dito, may makakatulong pala sa kanya dito sa barley. Minsan naman sa mga ospital, tambay kayo dun. Yung mga pumapasok sa emergency, abutan nyo lang ng flyers. 'Di ba? Mag-offer kayo ng help. O kunyari, may nagtanong, kunyari, nasa barangay health center kayo, may nagtanong, saan po dito yung saan po ako pipila, ganyan-ganyan. 'Di ba? You offer your help. Ay, dito po kayo mag-start. Tapos ito po i-fill out ninyo, ganyan-ganyan. Tapos kunin nyo na yung Facebook, maging friends na kayo. 'Di ba? Minsan kailangan lang din natin na maging creative. Ayan. O next, successful people are reachers, mentors. Yung mga nagiging successful dito, yung mga top mentors natin dito, sila yung mga nagre-reach. Nakita nyo yung si Mentor Mitch De Leon, si Mentor Mitch, asawa ni Michelle Santos. Oh, kita nyo yung naka-pink Lamborghini ngayon. Mentor, saan siya nag-umpisa? Nagpa-flyering siya sa LRT, sa MRT, sa flyover. Doon siya nag-start. Si Mentor Peach, saan siya nag-umpisa? Sa mga estudyante sa mga University Belt, namimigay ng mga flyers, nag-i-invite sa office. 'Di ba? Sila Mentor TJ. Yung mga nakikita natin mga top mentors ngayon, mentors, they are those people who are reachers. And nakita nyo yung business expansion na ginagawa ng mga other mentors. Pumupunta sila sa mga probinsya, pumupunta sila sa mga iba't ibang lugar para mag-share ng business, para mag-IBP. Kahit nga sa bahay lang yan kung may 2, may 3, may 5, may 10 ka na mapepresenta, katulad ng ginawa namin sa Antipolo ni Dailin. Nagyaya lang si Dailin ng mga mai-invite sa loob ng bahay niya. Nag-IBP kami, nag-presentation kami. Sa Marikina, 'di ba coffee shop. Naghakot lang si Mentor Maria Pe ng mga kakilala nila. Nag-IBP kami sa coffee shop. Sa Nueva Ecija, sa bahay ni Mentor Princess March. Naghakot lang din siya ng mga kakilala niya sa loob ng bahay niya. Presentan natin. Those people na nagiging successful are reachers. And why are you going to reach? Bakit ka magre-reach out sa mga tao na to? Again, because you are a problem solver. Nagre-reach out ka hindi para pagkakitaan sila. Nagre-reach out ka kasi alam mong yung barley mo makakatulong sa sakit nila. Bakit ka nagre-reach out? Because you are a problem solver. And bonus na lang na magkakaroon ka ng pay-in, bonus na magkakaroon ka ng team because you are helping people. Mindset number 4, I am a planner. I am a planner. So what is a plan? A plan is written list of arranged actions necessary to achieve your desired goal. Kung meron kang goal, mates, dapat may plan ka paano mo yan gagawin. Dapat, alam mo, yung step by step, day 1, ito yung goal ko, ito yung gagawin ko. Day 2, ito yung gagawin ko. Day 3, ito yung gagawin ko. Hanggang sa maabot mo yung goal mo. For example, gusto mong maging mover. So, ano yung plan mo? Step 1, create your prospect list. Step 2, reach out to 2 to 5 person a day. Step 3, invite. Step 4, follow up. Step 5, present. Step 6, follow up. Step 7, pag may napapayin ka na mentoring. Sama mo sa training, isama mo sa event.
dapat may plan ka para alam mo kung paano mo i-reach yung goal mo. May daily target ka, may daily plans ka. Okay, so patapos na po tayo. So sabi nga dito, the Lord answered me, write down this vision and clearly inscribe it on tablets so one may easily read it in Habakkuk 2:2. So, tanong, ano ba yung nabivision mo, Mens? Ano yung nakikita mo na magiging future mo dito sa IM? And panghawakan mo yun. Panghawakan mo yun. Write down this vision. Kasi it will happen kung talagang may malalim kang paniniwala na makukuha mo at mangyayari sa'yo yung vision na yun, Miss. Dun yung focus mo. And whatever it takes, gagawin mo yung kailangan gawin para marating mo yung vision na pinakita sa'yo. Kasi nga, di ba, mentors, andyan na yan. 'Di ba? Minsan, yung vision na pinapakita sa atin, yun naman talaga yung gustong ibigay sa atin ni Lord. Pero hindi niya yun ibibigay sa atin ng parang, alam mo yung jackpot, 'di ba? Hindi niya ibibigay sa iyo yung success na gusto mo na parang jackpot na napanalunan mo sa loto. Kasi ang gusto ni Lord, yung process ng pag-abot mo dun sa pangarap mo, nade-develop ka as a right person. Nade-develop yung right mindset mo, nade-develop yung right attitude mo, nade-develop yung right skills mo. Para pag naabot mo na tong yaman na to, naabot mo na tong success na to, mentors, tamang tao ka. Kasi kung hindi ka ready sa success na yon, kung hindi ka tamang tao, pwedeng mawala lang din yon. Kasi mali ang mindset mo, mali ang attitude mo, wala kang skills. So, dapat partner kayo ni Lord sa pag-abot dun. So, nyari, gusto mong maging diamond, 'di ba? Ibibigay ni Lord sa'yo yung diamond na yun. Pero kailangan mong daanan yung process kung paano ka magiging isang diamond. And ano ba yung diamond? Ang diamond, may matibay na mindset, may matibay na attitude, may magaling na skills para maging magaling na diamond talaga siya. Kasi kung shortcut yan, Medsa, pag shortcut yan, after mong maging diamond, ano next? Gusto mong maging sapphire, pero hindi ready yung mindset mo, hindi ready yung skills mo, hindi ready yung attitude mo. After ng sapphire, anong next? Ano nang next na papupuntahan mo? Back to zero ka. Kasi hindi mo naman talaga alam paano maging isang sapphire. 'Di ba? So, ganun yun. Pag meron tayong goal, may pinakita si Lord sa atin na vision, ang gusto niya, means daanan mo yung proseso. Kasi ang gusto niya, yung madedevelop na ikaw, yung bagong improve na version mo papunta dun sa vision na pinakita niya sa'yo. So the secret of your future is hidden in your daily routine. Again, mentors, yung pagiging sapphire, nangyayari yan, nabunga na yan ng daily activities mo. So, paano ka magiging sapphire? So, yung daily na meron kang kinakausap, daily meron kang ini-invite, daily meron kang pina-follow up, daily nagpo-post ka about sa business mo, daily nagpo-post ka, nagpo-content ka about yourself, about your business, about your product. Yung daily activities na yun, means yun yung stepping stone mo papunta dun sa future na pinapangarap. So, kung everyday wala kang ginagawa, hindi mo ginagawa yung mga kailangan mong gawin, hindi mo ginagawa yung daily method operation ng isang network marketer, di ka talaga makakarating dun sa future na gusto mo. So, it lies dun sa daily routine mo. Ano ba yung daily routine mo? Is it income producing activity ba o hindi? So, yun lang, mentors, no? So, if you don't design your own life, chances are you'll fall into someone else's plan. And guess what? They have planned for you not much. So, dapat tayo, mentors, yung pag-plan nung sarili nating, nung sarili nating future. I-ano natin yan? I-achieve natin yan. So, if you fail to plan, you are planning to fail. So, day one, start today, mens. Dapat may plano ka na. Ano yung goal mo and ano yung gagawin mo, ano yung plan mo para maabot mo yung goal na yun. Sino dito, mens, ang hindi pa mover?
Sino ang hindi pa mover? Patingin nga comments. Pa-type me. Huwag kayo mahiya, mentors, no? Okay lang yun, hindi ko kayo papaluin. So, Mentor Chari, oh, hindi pa siya mover. Sino pa? Si Mentor Mark. Sino pa? So, ngayon, mentors, kung ang goal nyo maging mover, everyday, mens, gawa kayo ng plan. Everyday, ito ang gagawin ko. Ilan ang kakausapin ko, ilan ang ipa-follow up ko, saan ako magpo-post, anong ipo-post ko, anong iko-content ko. 'Di ba? Saan ako kukuha ng prospect, 'di ba? Para maka-mover kayo. Iplano nyo yan. Hindi tayo pwedeng mag-antay lang. Hindi tayo pwedeng mag-antay lang. Kailangan tayo mismo maging responsible tayo doon sa goal natin. Huwag nating antayin si mentor na, mens, anong gagawin ko? Mens, paano ko to gagawin? Dapat tayo mismo, mens, may plano ka every day. Paano ka makakarating dun sa future goal? Okay, so commit your work to the Lord and your plans will be established. Proverbs chapter 16 verse 3. Ito again lang, mentors, no, uulitin ko lang din. Yung plan mo, yung strategy mo, dapat align. Dapat align din sa word ni God. Diba? Baka mamaya may goal ka, tapos ang whatever it takes mo naman na gagawin, meron ka namang mga taong masasagasaan, meron ka naman mga taong matatapakan, tapos meron kang rules and regulation na hindi susundin. Diba? Hindi yun yung gusto ni Lord para sa'yo. Okay? So, gawin mo siya ng tama, gawin mo ng tama yung proseso. And kapag sinundan mo yung tamang proseso and sinurrender mo yan kay Lord, for sure, mentors, mabagal man yan, pero nade-develop ka naman, gumagaling ka naman, nade-develop, tumatatag yung mindset mo, tumatatag yung attitude mo, nagigain ka ng skills. For sure means pag dumating yung araw na right mindset, right attitude, and meron ka ng right skills, makukuha mo rin yung goal na pinapangarap. So, whatever you do, commit your work to the Lord and your plans will be established. So, always align your plans and your actions doon sa word ni God. Okay? So, yun lang, mentors. I hope na meron kayong napulot, meron kayong natutunan sa ating mentoring today.